Isipin mo to, may isang pusa sa loob ng isang kahon. Sa loob ng kahon may radioactive atom device na may 50% chance na matrigger sa loob ng isang oras at 50% chance na hindi. Kapag na-trigger yung device, mamamatay ang pusa. Kapag hindi, mabubuhay ang pusa. Ngayon, pagkatapos ng isang oras, ano kayang kalagayan ng pusa? Buhay ba or patay? Marami ang sasagot na 50-50, pwedeng buhay or pwedeng patay. Pero sa quantum mechanics may mas kakaibang sagot. Bago mo buksan ang kahon, ang pusa ay sabay na buhay at patay. Paano naging possible yun? Ito ay dahil sa tinatawag na superposition at ayan ang aalamin natin ngayon. Ano ang superposition? Sa normal na mundo, ang ilaw ay on or off lang. Ang barya ay tao or ibon lang. Hindi pwedeng sabay na on at off at hindi rin pwedeng sabay na tao at ibon. Pero sa quantum world, ang isang particle ay pwedeng nasa dalawang estado ng sabay. Pwedeng sabay siyang naka-on at off at pwedeng sabay siyang tao at ibon. Or pwede din siyang sabay na mainit at malamig. Totoo ba yan? Oo, at napatunayan na to sa pamamagitan ng tinatawag na double slit experiment. May experiment na tinatawag na double slit experiment na sinimula noong 1801 ni Thomas Young, isang British polymath. Ganito ang setup. Meron silang beam na kayang mag-shoot ng photon, isang particle, may screen na may dalawang slit sa gitna at may pader sa likod na tatamaan ng photon. Dahil particle ang photon, dapat dalawang guhit lang ang makikita sa pader, gaya nito. Pero ang lumabas ay interference pattern, salitan na dark at light bands. Iyan ang pattern ng wave, hindi particle. Paano nangyari yun? Particle nga yung photon. Dahil siguro marami sila. Ayan ang akala ng mga scientists. Nagbabanggahan kasi ang mga photon kaya naging wave yung karakteristik nila. Kaya tinry nilang ulitin yung experiment pero this time, isa-isang photon lang yung sinut nila. At ang resulta, wave pattern pa rin. Ibig sabihin, kahit single photon at a time lang yung ishoot nila sa beam, lumalabas na dumadaan siya sa dalawang slit ng sabay at binabangga niya yung sarili niya. Pero may twist. Naglagay sila ng measurement device para makita kung saan talaga dumaan ang photon at kung paano niya binabangga yung sarili niya. At biglang nagbago ang resulta. Nawala ang wave characteristic niya. Naging particle ang behavior niya at sa isang slit na lang siya dumaan. Ibig sabihin, kayang maging wave at particle ng photon ng sabay at tinatawag to na wave-particle duality. At pag inobserbahan mo ang photon, napipilitan siyang pumili ng isang state. Wave ba or particle? Ang photon ay hindi 50% wave at hindi 50% particle, kundi wave at particle sa parehong panahon. Kaya niyang nasa dalawang state or higit pa ng sabay at ito ang tinatawag na superposition. Pag inobserbahan mo siya, iisa lang ang ipapakita niyang katangian sa'yo. Kaya balik tayo sa pusa. Bago mo buksan ang kahon, ang radioactive atom device ay nasa superposition. Nasa dalawang state, kaya ang pusa ay buhay at patay at the same time. Pag binuksan mo ang kahon, magko-collapse ang superposition at isang reality lang ang matitira. At hanggang ngayon, sabi ni Richard Feynman, isa sa pinakamagaling na physicist, the double slit experiment is absolutely impossible to explain. Hanggang ngayon, walang eksaktong paliwanag at bakit dalawang reality ang sabay na nangyayari sa iisang oras. At alam mo ba, dito rin nagsimula ang haka-haka tungkol sa multiverse theory? Kung sa quantum mechanics ay pwedeng dalawa ang state ng isang bagay, ang tanong ng ilang scientist ay ito: saan napupunta ang ibang possibilities kapag nag-observe na tayo? Kapag binuksan mo ang kahon, makikita mo na ang pusa ay let's say na buhay. Pero saan napunta yung possibility na patay ang pusa? Dito pumasok ang idea na tinatawag na many worlds interpretation or multiverse theory. Ayon sa ideyang to, hindi nawawala ang ibang possibility. Hindi nagko-collapse ang wave function, sa halip naghihiwalay ang reality. Ibig sabihin, pwedeng may ibang universe na kasabay nating nabubuhay. At sa universe na yon, pwedeng patay ang pusa habang buhay ang pusa sa universe natin. Sa multiverse theory, pareho silang totoo. Pareho silang nangyayari pero nasa magkaibang universe. Sa double slit experiment, kapag dumaan ang photon sa dalawang slit, hindi lang parang dumaan sa dalawang slit ang photon. Sa multiverse theory, dumaan talaga siya sa dalawang slit pero sa magkaibang universe. At kapag inobserbahan mo ito, ikaw ay mapupunta lang sa isang branch ng reality at hindi mo na makikita ang iba. Ang multiverse theory ay hindi pa napapatunayan. Isa lang itong interpretation, hindi fact. Pero malinaw na ayon sa quantum mechanics, ang reality ay hindi fix at malalaman lang natin ang sagot pag nag-observe na tayo. Kaya huwag kang magpapaniwala sa chismis. Mag-observe ka muna. Balik tayo sa double slit experiment. Kanina, photon lang ang example natin.
Pero sinubukan din ng mga scientists na gumamit ng ibang quantum particle tulad ng electron, neutron at atom at ganun pa rin ang naging resulta. Lumalabas pa rin ang wave pattern. Binabangga niya pa din yung sarili niya pag hindi mo ito ino-observe. Ngayon ang tanong, sa quantum particle lang ba nangyayari ito? Paano kung hindi quantum particle ang gamitin natin? Paano kung bala ng baril ang gamitin natin sa double slit experiment at hindi ito obserbahan? Magiging wave din ba yung karakteristik nito? Ang sagot ay hindi. Bakit hindi? Bakit hindi magiging wave ang karakteristik ng bala kahit hindi mo ito obserbahan? Dahil ang bala ng baril ay masyadong malaki, masyadong mabigat at palaging nakikipag-interact sa paligid niya. Sa quantum world, may konsepto na tinatawag na decoherence. Ibig sabihin, kapag ang isang bagay ay lagi naaapektuhan ng environment niya, nawawala ang quantum behavior niya. Napipilitan siyang umasal bilang normal object. At ang bala ng baril ay tumatama sa hangin, umiinit at milyong-milyong interaction ang nangyayari bawat segundo. So sobrang affected siya sa paligid niya. Unlike sa mga quantum particle na hindi basta-basta naapektuhan ng paligid nito. Kaya sa quantum particle lang nangyayari ang superposition. Ayun lang, sana may natutunan at sana nag-enjoy kayo. Mag-comment kayo dyan ng science topic. Gagawa natin yan ng video kapag sinipag ako. Tamad yarn. Mwah.